I'm a Barbie girl. I'm a Barbie. Hello! Hello guys. Magandang hapon sa ating lahat. Um, ito, medyo nakaka-recover na kami sa 7.2 magnitude kahapon na lindol. Naglindol di oo guys, tama kayo. Naglindol kahapon dito sa Taiwan. So, pag ganyan talaga ang nangyayari dito, grabe talaga yung nervous ko guys. Kasi kahapon, umaga, pagising ko, kasi yung alaga ko tulog pa. Tapos si madam ko naman, pagising ko, wala na yan dito, nasa trabaho na kasi duty siya ng bilang nurse dyan sa Kaohsiung General Hospital. So, paggabi, pag pagising namin ng lolo ko, wala na yung anak niya, so dalawa lang talaga kami. So, nagkataon naman talaga kahapon na pagising ko is naglindol na talaga. Siguro around 8 in the morning. Tapos magpaplano na akong maliligo guys kasi sabi ko parang ang init. Hindi kasi ako nakaligo nung gabi, naghapbat lang ako. So nagplano ako na maligo ng umaga. So nandun ako sa CR, nandun ako sa CR. Hubad na ako, lagay ko na yung towel ko, nakaready na yung damit ko. Sus, ginuok ko, inday, biglang nagganon-ganon yung CR namin. Sabi ko, uy, ano ba to? Sabi ko nahihilo ba ako? Sabi ko, pinakiramdaman ko muna. Piningin ko yung ilaw namin. Siyempre yung ilaw hindi naman umaalog-alog kasi yung bulb niya is maliit lang. Ano kaya to? Sabi ko, ang ginawa ko, sinuot ko na naman yung damit ko guys. Sinuot ko na naman lahat. Lumabas ako, takbo ako doon kay Lulu. Parang gumigiwang-giwang pa yung takbo ko kasi grabe yung nervous ko eh. So, kinakabahan na talaga ako. Sabi ko, Lord, ano ba ito? Sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya pag naglaps tong building kasi guys, nasa 10th floor kami. So, tapos itong building na to, itong bahay na to ng amo ko, malaking condominium to. So, sa pinakailalim niya, may B1, may B2, may B3. So, yung B1, B2, B3 na yan, parang hinukay na siya sa ilalim, tapos ginawang parking lot ng mga residente dito. Ganun, pag bumaba ka guys, gumaganon-ganon hanggang pailalim na yon. So, niisip ko, Diyos ko po, Lord, sabi ko, pag naglaps tong building na to, anong gagawin ko sa alaga ko, anong gagawin ko sa sarili ko. So, ang ginawa ko guys, dali ako, kinuha ko yung pito, kasi yung pito, na-remember ko na kapag kailangan may ganun ka para in case na ano man ang mangyari, may maririnig ka ng rescuer kasi may pito ka. Yung pito na yan, dati pa yan, na pinapahawak sa akin ng lolo ko kapag, sabi niya sa akin, kapag daw maglindol, i-secured ko na kaagad yung pito at saka yung cellphone ko. At saka, wala akong iniisip, yung passport ko, yung kung may pera man akong hawak, wala nang pakialam doon. Ang sinecured ko lang, yung cellphone ko, at saka yung pito. At saka, kumuha ako ng helmet, guys, helmet ng motor, kasi sabi ko, in case man anong mangyari, sabi ko, susuotan ko yung alaga ko ng helmet, at saka, lalagay ko sa bulsa ko yung pito, at saka yung cellphone ko, nilagay ko rin dito sa kailangan nagpalit ako ng short na may bulsa. Ngayon, si lolo ko tulog, syempre matanda na yon. So hindi ko na lang siya ginising. Ang ginawa ko na lang guys kasi yung pinto namin, natatakot ako, 'di ba? Sabi nga daw kapag gumiwang-giwang na yung bahay at saka parang sumimplang na yung kabila ng bahay. So yung pinto matawag dito hindi na siya balance, kumbaga hindi na mabubuksan yung pinto. Ang ginawa ko, tinali ko yung pinto, dali-dali ko, habang dinuduyan-duyan yung bahay namin guys. Ako naman, busy naman ako kakaisip kung anong mga pwede kong gawin na in case of emergency. So, ang pintuan ni Lolo, kumuha ako ng lubid, tapos tinalian ko, tapos tinali ko dito sa may lamesa niya. Sabi ko, kasi in case na lumakas naman talaga yung alog ng bahay, yung pinto, hindi siya magsasarado. So, makukuha ko kaagad yung
alaga ko. So, nag-isip na naman ako, sabi ko, saan ko kaya itatago yung alaga ko just in case na mangyari ito. Sabi ko, pero ang dalawang helmet, guys, buti na lang, may mga sobra silang helmet dito sa motor sa bahay. So, yun yung inano ko. Nag-isip na ako, sabi ko, nag-ready na ako kung saan ko itatago ang lulo ko, doon sa pinakailalim ng upuan. Maliit lang yun ng space na yun, pero kasya si lulo doon pag humiga. Pero kung hindi yun magka-crack yung sahig doon, o di kaya maglaps yung sahig doon, si lolo ko, safe na safe doon, kasi yung upuan na yun is matibay. Nara yun Nara. So, grabe talaga habang yung kabog ng dibdib ko, guys, grabe talaga. Tapos yung tinitingnan ko yung lampshade namin doon sa may yung ilaw namin na gaganon lang, yung nakabitay lang na ilaw sa may lamesa namin. Gaganon na siya, ang lakas na ng duyan niya. Tapos ako naman, papunta ako sa kwarto ni Lolo, papunta ako sa sala kasi iniisip ko kung ano man ang mangyayari. Sabi ko, may mapaglalagyan ako kay lolo ko. So, grabe na talaga, sabi ko. Pero ang kabog ng dibdib ko, yung amo ko, sabi ko, gusto ko tawagan yung amo ko na, yung pala, yung amo ko, tumatawag din sa akin. So, kinausap ako, sabi niya, kumusta na kayo dyan, mag-relax ka lang, wag mong, kasi alam niya nila, guys, na kapag oras talaga ng lindol, grabe talaga yung nervous ko, yung feeling ko, parang, natataranta ako na parang, yung dibdib ko gumaganon-ganon, namumutla ako, alam nila yan. So, tinawagan ako ng amo kong babae, yung anak ng lolo ko. Tinanong kami kung kumusta kami, mag-relax lang daw ako, wag ko daw takutin yung sarili ko dahil kami lang dalawa ng lolo ko. Kasi dati, lumindol lang, hindi naman ganun siya kalakas, mas malakas kahapon. Si madam, alam niya nila yung reaction ko, nanginginig talaga ako na parang natataranta ako. So, alam nila natatakot ako. So, ayun na, si lolo ko walang pakialam, tulog na tulog ang alaga ko. Oh, 'di ba? Wala siyang paki. So ako lang talaga. Pero nire-ready ko na yung sarili ko just in case, 'di ba? Sabi ko, nagdadasal lang ako, Lord, kahit gaano pa kalakas ang lindol na to, wag na wag mong hahayaang maglaps itong building namin. Kasi sa Hualien, guys, doon sa Hualien, kausyong kasi ako so Hualien yung yung may binabalita na may namatay, I think ang nabalitaan ko is 7 yata ang namatay, tas 300 plus yata yung sugatan. I'm not sure, pero yan yung nakita ko sa ibang sa Facebook ko lang nakita, kasi mga post yan ng mga taga dito sa mga news nila dito sa Taiwan. So, yun yung nakakatakot kasi, guys, itong building na to na tinitira ng amo ko is condo unit, tapos 23 floor yata to, I think. No, 32 floor. So, napakataas. So, imaginein mo, 10 floor kami. So, ilang floor ang babagsak sa amin kapag naglaps to, no? 'Di ba? Nakakatakot. So, yun na talaga yung mga nasa isip ko. Pero sabi ko, nagdadasal lang talaga ako na, Lord, sabi ko, wag naman sanang mangyari sa akin to na, mangyari sa amin to na maglalaps yung hindi ko kakayanin, lalo na yung alaga ko matanda na, tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung paano ko siya kakaray-karayin just in case na magsabi yung head ng building na to na bumaba kami, hindi ko alam kung paano ko siya ibababa. Syempre yung pag mga ganyan, guys, nawawala na yung, napuputol na yung kuryente, 'di ba? Tapos hindi natatakbo yung elevator. So, sabi ko, paano ko kaya, nag-i-imagine na ako, sabi ko, ganun ko ba si lolo? Paano ko ba siya kakarayin pababa? Ako lang mag-isa. Okay lang sana kung nandito yung amo ko. Dalawa kami. Ako lang mag-isa. Sabi ko, Diyos ko, Lord, wag naman mangyari yung iniisip ko. My God, hindi ko kakayanin. Grabe talaga yung nervous ko kahapon, guys. So, ayun, sa awa ng Diyos, 2 times siyang, bumalik. So, nag-aftershock siya. Pero hindi ko na masyadong ramdam yung aftershock niya. Hindi ko na masyadong naramdaman. Parang nirelax ko na lang yung sarili ko na. Nagdasal na lang ako na, Lord, sabi ko, wag naman sanang mangyari sa amin yung nangyari sa iba. Kasi, guys, naalala ko talaga dati na may isang kababayan kaming namatay dito. Hindi ko lang sure kung sa Taiwan ba yun na sa Taichung yata nangyari yun, na
namatay si kabayan dahil sa lindol. So, buhay yung alaga niya, buhay yung mga amo niya, siya lang talaga ang bukod tanging namatay dun sa bahay ng amo niya. Kasi, nung time na yun is, gabi yata or madaling araw, hindi ko na matandaan gabi yata or madaling araw. Ang sabi ng amo niya, si kabayan is tulog. So, nung naglindol daw, naglaps yung nila, yung yung bahay nila. Parang si kabayan hindi yata nakalabas at saka parang nadaganan yata siya ng cabinet kaya hindi siya nakabangon. Kaya yun yung kinatatakutan ko, guys. Hindi na talaga ako natulog buong araw kahit idlip. Hindi ako nag-idlip, no. Binantayan ko talaga na baka bumalik yung lindol. Sabi ko para ready ako in case of ano man ang mangyari. So, yun lang, guys. Ito talaga pinakaayaw ko, pinakinatatakutan ko. Alam mo, okay lang sa akin yung lindol yung lindol na, yung bahay ko is kahoy lang. Yung katulad sa amin sa probinsya namin. Kahoy lang kasi pag lumindol, pwede kang lumabas at or kahit dyan ka lang naman sa bahay mo, basta may lamesa na matibay, walang mangyayari sa yung bali safe ka. Dito kasi sa Taiwan, guys, ang bahay dito is building siya, bali condo unit. So, katulad sa amin, 10 floor kami, yung building namin pang hanggang 32 floor. So, paano pag naglaps doon sa taas, tapos bumagsak pababa? So, durog talaga kami sa ilalim, 'di ba, guys? So, nakakatakot. Grabe. So, kahapon ay makikita nyo naman siguro sa mga balita, guys, na grabe talaga yung lindol. May bumagsak ng mga building, saka hindi ko lang sure kung saan yung bukid na yun na para siyang yung lupa na bumagsak ng ganun, pag ganun. 'Di ba, nakakatakot. So, kaya bala ko pala man sana kahapon magba-vlog ako about tungkol sa sa aaristuhin na si Pastor Kibuloy ng Davao Regional at saka itong paglabas ni Madam Maharlika ng narcolest na nandun yung pangalan ni PBBM at saka isang bitiranang actress. So, yung bitiranang actress is, kung naabutan mo yun, guys, kung mga 80s, 90s ka, makikilala mo si actress. Yung, alam mo yun, pinakahinangaan natin, na pinakamagaling na actress na sa kapanahunan natin. Hanggang ngayon, magaling din naman siya. Kaya lang, medyo damage na yung, may edad na rin, tapos medyo damage na yung pagsasalita niya. Kaya pala, guys, may isang video yung actress na yun sa Facebook na ang dami nag-comment doon. Isa na ako sa nag-comment na ako, duda na talaga ako sa kanya kasi dati na yan, nabalitaan ko na yung talagang actress na yan is halatang nagpupulburon at saka bali-balita na yan dati nalulong talaga siya sa pulburon. So, hindi na ako nagtaka doon sa mga comment. Pero yung ibang mga comment na hindi siguro alam, ang sabi lang nila, kaya daw ganun magsalita si actress dahil daw sa na-stroke daw yata. Yun yung actress na yun. Pero hindi ako naniniwala. Ang pinaniniwalaan ko, nag-comment ako doon is, ganyan daw po kasi kapag nagpupulburon. So, mahalata mo naman kasi na nagpupulburon talaga yung tao kapag apektado na yung pananalita niya. Yung pananalita na parang bulul-bulul na siya, tapos parang hindi na nila mabigkas ng eksakto yung mga words na gusto nilang bigkasin. Tsaka ngumingi-ngiwi. Di ba? Gagano na pag nagsalita, di ba? So, sayang tong si actress. Naubos yung pera niya dahil dyan. So, ayon kay Maharlika, na sabay dapat daw silang aaristuhin. Dahil itong si
Itong si Dayunior daw, Dayunior daw, nahawan ako kay Bisdak, oh. Ay, shout out dyan kay Sir Bisdak. Idol. Malapit ka ng mag 100 subscriber, ha. Congratulations, advance. Sipag talaga niyan. Saka mabait na tao. Saka may sense of humor. Kaya natatapos ko lagi panoorin yung video mo, sir. Kasi natatawa ako. Pag ikaw nagpapatawa, tawang-tawa din ako, no? Kasi mababaw lang kaligayahan. So, Dayunior ang tawag mo doon. So, yun nga, sabay daw sana silang ristuhin ni Dayunior kasi itong si, ayon kay Maharlika, itong si Dayunior ay nagdi-deliver ng ano, nagpapadeliver ng pulveron sa Rockwell, ano yun? Rockwell yata yun. Di ba ano yun? Pinakasikat na ano yan, na tirahan, no? Yung Rockwell. Mga mayayaman yung mga nakatira dyan at saka may mall dyan. So dyan daw dati nakatira si bitiranang actress. So sana lang, ako ayoko naman na i-drag na yung pangalan ni actress kasi bumabalik na siya sa showbiz ngayon at saka malaki na rin yung pinagbago niya. Nanay na rin yung dating niya. So, sayang lang kasi isa sana siya sa pinakamayaman na artista ngayon kung hindi siya nalulong sa pulburon, di ba? Kasi grabe guys, ang movie niya nung kabataan pa. Ano talaga, dinadagsayan sa sinihan ng mga panahunan namin kasi magaling talaga siya na actress ng mga kasamahan dati, lalo na yung mga nakasama niya si Rene Requistas nung kabataan niya. Ang ganda nilang panuorin, no? Kahit ngayon ang layo-layo ng mga movie ng mga latest ngayon kaysa sa kapanahunan nila, guys. Ang ganda talaga. Kaya hindi ka magsawa. Parang mararamdaman mo na organic talaga sila ng mga komedyante nung time na yun at saka mga actress. Yan sila, mga idol ko talaga yan si actress. Sabi nga niya sabi nga, nagbigay nga ng clue si Madam Harlika, di ba? Wag mo akong matiri-tiri. Totoo ba? Totoo ba? Na inagaw mo yung asawa ko? Hindi wala ganun. So, ayun guys, yun na talaga, na kasama yung dalawa, binasa naman ni Maharlika nandun yung, pinakita niya yung papel, yung dokumento na yun na galing daw yun sa PDEA. Pero yung mga PDEA, dinideny nila kasi syempre, admin ni Dayunior ngayon. So, sino ba naman ang sa kanila nag-look dyan, hindi yung admin ngayon. So, kakampi talaga nila yan. So, deny nila. So, bakit ganun, no? Ang mga expose ni Maharlika, hindi nila binibigyan ng pansin. Samantalang si Pastor Kibuloy, na hindi naman ganun kabigat, hindi naman ganun, wala pa namang napatunayan kung totoo ba talaga yung ginawa niya, at saka doon sila nakapokus, guys. Doon sila nakapokus. So, tataka talaga ako. Mabigat yung mga akusasyon ni Maharlika sa kanila. Pero never silang nagsalita, never silang sumagot, never silang nagsabi na hindi totoo yan. Gawa-gawa lang ni Maharlika yan, kasuhan natin yan, di ba? Kung gawa-gawa lang sana ni Maharlika, pwede na lang kasuhan yun, guys, di ba? So, yun lang, guys. At saka, salamat sa mga nag-subscribe sa akin, sa panonood nyo ng video ko. Hindi man ako ganun kagaling katulad ng ibang mga vlogger dyan, katulad kila ni Service Doc. Maganda yung mga background nila, maganda yung pagdi-deliver nila ng mga komentaryo nila kay Madam Maharlika. Kasi Madam Maharlika, pag pinapanood nyo, marami talaga kayong matututunan doon, guys. Hindi ko alam kung anong mayroon doon. Napakatalinong babae yun. Magandang magsalansa ng mga kwento niya. Maganda siyang maganda ang pagka-deliver niya ng yung mga ini-expose niya. So, nakakabilib siya. Hindi lang doon
marami ka pang matututunan sa kanya, lalo sa mga personal na buhay, sa mga pinagdadaanan niya. Marami kang matututunan, guys. Kaya minsan tayong mga nanonood sa YouTube na nag-iidolo ng mga vlogger, piliin naman natin, guys, yung vlogger na may natututunan tayo, 'di ba? Yung pure heart, yung totoo lang ang mga sinasabi. Doon tayo sa mga katotohanan lang. Katulad kailangan mo, nagugustuhan. Alam nyo, bihira lang akong nag-iidolo ng ng mga vlogger. So, siguro dahil nagba-vlog na ako ngayon, dahil nai-inspired ako sa kanila, na-inspired ako kila Banat Bay, Sir Banat Bay, kay Sir Bisdak, sa kay Madam Maharlika, na-inspired ako sa kanila, guys, kasi alam mo yun, yung ako kasi yung tipo ng tao na totoong tao lang, yung gusto ko totoo yung sasabihin ko. Tingnan nyo, hindi nga ako nagre-research kung anong sasabihin ko dito sa video. Basta maisipan ko lang na gumawa ako ng video, guys. Minsan nakakalimutan ko na yung mga importante kong sasabihin kasi on the spot ako, guys. Hindi ako nagre-research na kumbaga isusulat ko kung mga anong dapat kong sabihin. So on the spot akong mag-vlog. So galing talaga yan sa puso ko. Sana, guys, lahat tayo ng mga OFW, kami ito lang ang payo ko sa mga kapwa ko OFW. It's time to speak up, guys. Kung may mga hindi kayo nagustuhang napapansin ngayon sa administrasyon, magkaisa tayo para mananawagan na lang tayo na bumaba na lang si PBBM. So, ang pinaka-alas dyan ni Maharlika at saka ng ibang vlogger dyan is inaantay na lang na i-expose yung Polboronic video. So, yun ang aabangan natin, guys. Doon sa mga expose ni Madam Maharlika, masyadong hindi pa pinapinaniniwalaan ng nakakarami kasi siguro gusto talaga nila yung video, 'di ba? Yung video na nandun si The Junior. So kailangan talaga nilang makita yun bago tayo maniwala lahat. Pero sana wag naman nilang patagalin yun kasi hindi na maganda ang nangyayari ngayon. Patindi na, parang binibilisan nga nilang nakawin ang kaba ng bayan. O, tinuwa, may nananalo na naman ngayon sa loto, bago lang. So, uubusin talaga nila yan. Sa isip-isip nila, bago tayo mapababa dito, marami na silang pera. O, di ba? So, iyon, puspusan silang ng lipstick ko. Puspusan yung nila ngayon, puspusan yung pagnanakaw nila para in case man anong mangyari sa kanila, may pera sila, 'di ba? Napakasama ng mga ugali. O sige na, guys, yun lang, guys, at maraming salamat po. Mabuhay tayong mga Pilipino. Please subscribe my channel and please like and pindot. Thank you so much. Bye-bye.